tuloy. Actually, may paparinig sana akong video sa inyo. Here's the video. Kaso tinanggalan ng sound. Okay, basahin ko muna. Ang 7 hours ago, dito sa PIA, Bicol Region, sa kanilang Philippine Information Agency, Bicol Region, ang kanilang nakasulat dito, may sabi dito, PBBM in Camarines Sur, ganap na 10:15 ngayong umaga, dumating si Pangulong Bangag Jr. sa Barangay Kausip, Bula, Kamsur upang pangunahan ang site inspection sa mga apektadong lugar. Dulot ng bagong panganakasunod dito, tama ng mga buwaka ng ina, no? You know, kung mga random na vlogger lang, pwede ka magkamali dahil wala kang staff eh. Ako, aminado ako, nagkakamali ako sa spelling, you know? Pero ito, bagong Christine. Di ba? Bagong Christine, bagong bangag. Okay, sa lalawigan natin ibigay ang mga direktiba, kaugnay tungkol sa aksyon ng pamahalaan. Ayan, kasama ng Pangulo, si Kamsur 2nd District Congressman El Rebello Puerte. Ngayon, mga kababayan, pakita ko lang sa inyo yung, puntahan nyo lang to sa website, sa nila, Facebook. Gusto ko lang to pakita sa inyo na naka-off. Nakita nyo po yan, yung sound, naka-off. Nakita mo yan palangga? Ayan o, naka-off. Ay, paano ba to? Anyway, basta naka-off siya. Okay, ngayon, yung video na yan, nilayo natin para makita. Alright? Habang naglalakad yan, okay, kita nyo ba? Walang halos, parang, ayan, nagsasalita yung naka-blue. Ayan yata si Belia Puerte. Ikukwento ko lang, kasi for sure napanood yun na to. Habang nagkakamay si Bangag na halos nandidiri sa ating mga kapitbahay, yung mga palangga, na nakaganon, yung di ba, dapat, you know, pag yung mga palangga ko, namimit ko wherever yan, sa barkuman yan, sa tindahan, or what. Pag in-approach ka, umahali ka, ganyan. Di ko nga alam yun kung kalaban or what. Di ba? Mayayakapin ko ba ng bongga-bongga? Kasi sincere ang iyong pakikipagsalamuha, yung appreciation mo sa tao, sa kapwa mo Pilipino. So gumaganon si Kuting, pero eto yun mga palangga. Kanina sinend din sa group namin, basta kami nag-send. Actually, pinakinggan ko, sabi ko, I will, parinig ko sa inyo, baka hindi nyo panatig. Habang nagkakamay si Bangag, na parang diring-diri po sa Bicolandia, sa mga taga-Bicol, yung nasa likod niya, yung congressman, sinasabi niya, pasalamatan niyo naman ng presidente. Tapos na ang mga tao, syempre, dahil nandoon yung presidente, nagpumalak pa. Pero prior to that, dinadaanan siya, yung mga tao, syempre, malungkot palangga. Galing ka sa devastation, galing ka sa baha, namatayan ka ng pamilya, nagutuman ka, tapos ang presidente mo, nag-acting-acting nandoon. So, tinanggal nila yung message. Philippine Information Agency, Bicol, Jutang Jelimes, bakit nyo tinanggal yung sound na inuutusan nyo? Sino nakapanood sa inyo? Mag-comment kayo palangga. Kasi nasa 31,000 views. Di ba? Bakit nila tinanggalan ng audio? Okay? Bakit wala kang marinig na audio or sound right now? Kasi kanina, malinaw pa sa sikat ng araw, di ba? Na ang mga tao, matamlay, siyempre galing ka nga sa delubyo. Narinig mo? May nakarinig daw. Si Euro nakarinig. Sabi ko, sana may nakakuha at i-viral natin. So, inuutusan din ng tao, magpasalamat naman ka sa presidente. So, sapilitan yung mga taong pumapalakpak. So, that is diktador. Mga kababayan, at walang dapat ikapasalamat ang taong bayan sa isang adik na presidente. Diba? Sabi ni James Sardasi Belia Puerte, nga, naka-blue. Siya nga nag-utos na, magpasalamat naman kayo. Tama yung kaso nawala yung kanina ko pa nakatayo, after nung nag-vlog tayo, kanina ko pa nakatayo kasi naging busy ako, hindi ko na-download. Kaya dapat talagang mas mabilis kayo palangga, tulong-tulong tayo. But anyway, kung meron kayo dyan, i-share nyo ng bongga-bongga. So ano po ang sinisignalist nito? So tama lahat yung ating mga expose, ang ating mga puting ahas, yung mga nakarating sa atin. Kanina lang, yung ipinakita ko nga sa inyo na confidential memo sa mga media para wag magpa-interview si Bangag. So nung inano natin yun, in-expose natin kanina, I think few hours ago, 5-6 hours ago, sabi ng aking puting ahas, dyan mismo sa hanay nila,
Sabi sa akin yung Marlica, ingat na ingat po ako na hindi malaman na ako yung puting ahas ninyo. Galit na galit po ang Malacanang. Galit na galit ang president, ang press corps. Galit na galit si Butod kung paano na naman nakalabas etong dokumento na ito. Pakita natin yung dokumento kahit confidential, tragis na mga yan. So ito, layo na lang. Ayan, tingnan mo pala. Aba sa hawak ko. Senior ko nga to eh. Senior ko to sa ating Facebook sa Boljakan. Pakita lang natin uli. Ayan po. Nakita niya, strictly no ambush interview. Strictly no ambush interview. No ambush interview. So, ganyan. Ngayon, mga kababayan. Okay, sabi ni Marga M. Laguna, Cavite, Batangas, Baha. Nakakaawa talaga kayo, mga kababayan. So, ngayon, galit na galit sila dahil nailabas sa atin. Nalaman nyo na naman na ang pagpunta ni Bangag doon ay scripted lahat. At hindi dapat magpasalamat ang taong bayan sa presidenteng Bangag dahil hindi niya pera yan. Ninanakaw nga niya ang pera ninyo. Ulit-ulitin ko, Bicolandia, Batangas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po kayo dapat nagpapasalamat dyan sa putang inang presidenteng yan. Dahil yung hinayupak na Bangag na yan, na Addictus Benedictus, ayun, ginurgur ko na nga yung ano niya eh, chulo niya eh. Kita niyo yan? Ayun, putol na siya. Hindi pa nakaprint ng bago. Ayan, authenticated Bangag yan. Dahil ang jutang Genemis na yan, ang kapal ng mukha niyong magalit, ikaw, Lisa Butod kidnapper. Galit na galit daw, pinapasusog, sabi sa akin nung, actually, kaya sabi ko yung mga media, hindi naman lang lahat kaaway natin eh. Kasi nagbigay sa atin ng information from the media din. At ingat na ingat siya na hindi siya magurgur ni Bangag at ni Lisa Tanas at ng Presidential Communications. Galit na galit daw po sila kung paano lumabas yung confidential na papel na pinagbabawalan o inuutusan o diniktahan ang mga media na strictly no ambush interview. At yung mga katanungan po doon ng media ay scripted na, mga kababayan. Scripted na ang inano nila doon. So ngayon, mga palangga, hindi ba dapat na ang isang leader o isang presidente ay bukas sa mga katanungan at accountable siya dyan sa mga naganap ngayon na paglubog at pagbaha? Yung mga katanungan ng taong bayan, dapat niyang sagutin ng walang script. Diba? Kung may tinatawag na transparency, dahil ang isang leader na matino, ang tinitignan niya ay ang kapakanan ng taong bayan, public welfare. Diba? So yung public, yung pang-publikong kapakanan, mga kababayan, yun ang sinaalang-alang dapat ng presidente. Kaso, Bangag ang ating presidente. Kaya, nagkaroon sila ng memorandum bago sila pumunta sa Bicol na wala dapat magtanong kay Bangag at lahat ng tanong ay dapat ma-screen nila o scripted lahat o dumaan para mapag-aralan na muna ni Bangag kung ano ang isasagot niya. Ano po ang impact nito, mga mamamayang Pilipinong, lalo na kayo mga biktima ng baha? Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan ang Bangag na gobyernong ito. Bakit kamo? Ayaw niya ng ambush interview, ayaw niya ng random questions. Kasi ang matinong leader o matinong tao, di ba? O leader na lang, we're talking about leaders. Well, hindi siya leader, di ba? Ito yung kumbaga mag-build ka ng tiwala, ng trust o tiwala, yung taong bayan, yung mamamayan, sa isang leader na tinitingala mo. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Open lahat. Kahit kalaban, o sige, pati NPA, magtanong kayo and everything. Para magkaroon ng yung galing sa puso, totoong kwento. Pero dito kay Bangag, ang kapal na mukha ng mga buwakan ng Genemis na ito, sila pa yung magagalit. So yung nararamdaman ngayon natin lahat, nararamdaman ng taong bayan, ay talagang nakasarado ang inyong access, nakasarado ang walang koneksyon sa gobyerno. Kasi ayaw niya kayong pakinggan eh. Ayaw niya ng random pakinggan, katulad yung pinoson sa PIA, pinapapalakpak nilang tao, ayaw nilang makita ng taong bayan na ang mga tao malungkot. Kahit dumating pa ang addictus na presidente, nagkamay-kamay siya dyan, yung mga tao malungkot, pero pinilit na, palakpak naman kayo, pasalamatan
pasalamatan niyo yung presidente. Di ba? So wala po siyang panahon para makinig sa inyong mga concerns, sa inyong mga hinaing. Wala siyang commitment sa inyo. Meron siyang commitment sa mga smuggler, kidnapper katulad nilang dalawang mag-asawa dahil silang dahilan na pakidnap na dalawang minor de edad, smuggler, lahat. Wala po silang sa inyo commitment para maligtas kayo sa baha o hindi na sana kayo hindi na sana kayo bahain. Kung merong preparedness, hindi yung baha pa lang, doon pa lang kukuha ng mga pack boats. Ulit-ulitin natin, di ba? Dapat 2 days, 3 days before the typhoon, yung mga helicopter na pwedeng mag-save sa mga nakalutang doon, na nakakapit sa puno, di ba? Ang daming namatay. Ang daming namatay natin mga kababayan. So, walang naligtas dahil bangag ang presidente ninyo. Ngayon, ayaw niyang matanong. Diba? Hindi dapat ipinapakita niya na meron siyang pagmamahal o transparency na tinatawag na you have to be transparent. Pag tinanong ka ng taong bayan, tinanong ka ng reporter, dahil itong si reporter, yun yung nakita niya sa ground, na ito yung hinaing ng tao. Kaso pinigilan na siya. Meron ng order, meron ng dikta na never ever, strictly, no ambush interview allowed. Diba? So, ibig sabihin, ang bangag yung presidente ay wala pong concern sa inyo. Ang concern lang kung paano nila nakawin ang pera ng bayan. Yung mga tanungan na yan, yung mga hinaing ng mga nasalanta, yan sana ang magbibigay ng pag-asa sa kanila. I-aalaw niya yung mga kababayan natin, like dapat open forum yan, hindi yung, pusa dyan. Total, dyan naman yung buwaka ng inang adik na yan. O sige, mga kababayan, anong hinaing ninyo? Andito na yung presidenteng bangag. Pwede ba? Diba? Magsabi kayo kung ano yung nangyari sa inyo, anong kailangan nyo. Although, alam nyo naman, self-explanatory kung anong kailangan ng taong bayan, even before the bagyo. Pero dahil na bangag ang mga buwaka ng ina, bangag na bangag, so wala silang pakialam sa inyo. Ayaw nilang intindihin yung problema ninyo. Kasi with that, di ba, makikita nila sila, ano ba dapat ang mga polisiya na pwedeng gawin nila dahil itong sinabi ng taong ito, yung ng biktimang ito, di ba, ito dapat. Pero dahil nga sobra silang gahaman sa salapi, sobra silang ganid, demonyo at walang pagmamahal sa inyo, wala kayong karapatang magtanong. Kahit kayong mga medyang bayaran. Sabi ko, hindi naman lahat. Ma-feel niya, feel ng gobyernong ito kung ano ang prosesin, okay? Kung ano yung mga naranasan ng taong bayan. Di ba? Dapat rumisponde sila. Di ba? Dapat dapat dinggin niya, okay? Dapat dinggin niya yung mga katanungan ng taong bayan. Hindi, inuutosan, ayaw, bumalang pa kayo, magpasalamat kayo kay Tangan. Di ba? Bigyan mo ng hope yung tao. Ulit-ulitin natin. Magkaroon man lang ng reassurance na andito yung presidente ninyo, o pakinggan namin kung ano yung mga hinain ninyo. Iba kasi yung person to yung doon ka na eh. Anong ginawa niya doon? Nagpa-picture, at again, yung mga question and answer portion doon na nangyari ay scripted na po. Gabi pa lang, ayon sa ating puting ahas, ay ibinigay na sa kay Bangag. Alam na yung mga tanong kung ano ang isasagot ng bangag ninyo dahil hindi siya makapag-isip ng spontaneous. Ng right there and then, pag tinanong ka, di ba? Tinanong ko, anong magagawa mo dito? Anong may, Mr. President, Mga tanong, hindi siya makapag-isip dahil puro siya pulboronic, mga palanda. Puro pulboronic na imbis na i-address niya ang problema ng taong bayan, mga katanungan, di ba, para lalo siyang hangaan, di ba, dapat merong connect sa mga biktima o sa mga Pilipino. Wala nang connect yan eh. Wala siyang pagmamahal sa inyo. At sabi ulit-ulitin ko, yung waka ng inang presidente ng mga pulboron. Lahat po ng interview ko sa kanya, uulitin ko, ay mayroong advanced question. Okay? Maganda sana. May good and bad. Mayroon na mga pros and cons yan, mga kaibigan. Meron namang positive and negative yung advanced question. Para malatag niya, katulad ginawa namin, para malatag niya sana
kung ano yung mga gagawin niya, di ba? During the campaign, ang mga tanong ko, although yung mga tanong na yun, akin yung mga tanong na yun. Kumbaga, pinorward ko na sa kanya para alam niyang sagutin. Hindi naman gumagawa ng tanong niya. Mayroon na niyang sila gustong ipatanong, mga isa, dalawa, galing sa kanila. Pero, yung lahat ng tanong ko, ay majority ng tanong ko, akin yun. Para sana, makita niya yung mga tanong ko, ito ba, anong gagawin mo? Diba? Remember, digital infrastructure, DA, kung ano-ano pa, magpapatayo daw hinayupak niya ng mga regional hospitals. Asan yung mga regional hospitals? Remember that? Isa yun sa mga sinagot niya na kapag naging presidente siya, para hindi na raw, naalala ko yun, para hindi na po kayo, mga taga-probinsya, pumunta ng Maynila, magkakaroon ng mga, what do you call that? Yung mga hospitals like lung center, heart center, magkakaroon niya region per region. Yun ang sabi niya kung nanonood kayo noon. So, yun naman yung maganda, yun naman yung positive na impact about the advanced question. Pero yung i-restrict niya, pagbabawalan niya ang pagtatanong ng hindi naaayon sa script, lalo na ngayon sa kalamidad, mga palangga, pinapakita ng gobyernong ito na talagang diktador, walang transparency, lahat pulboronic sila. Nililimitahan, dinidiktahan, sinosuppress, talagang pinuputol ang dila ng ninyong mga mamamayan ng mga magtatanong or binabayaran ng payola para hindi kayo makakuha ng impormasyon na raw or genuine answer. Diba? Kasi scripted lahat. Nagawa na ng kanyang mga writer, ni Lisa Tanas, ito sasabihin mo, o sino mga demonyong sa tabi niya. Nagawa na, hindi na po galing sa puso. Ang tunay na leader kasi, even sa real life natin, pang araw-araw natin na buhay, may nakausap ka, may nakaharap ka, magtatanungan kayo about life. Hindi ba pwedeng sumagot ka ng naaayon sa tanong niya that moment? Di ba? Ay hindi, dapat mag-review muna ako bago ka sagutin, di ba? So nagpapatunay dito na kontrolado nila ang impormasyon. See? Hindi yung mga sinasabi ng digital infrastructure noon na dapat ma-encourage o ma-educate ang mga bata, ang mga estudyante para mag-participate sa tama o proper na diskurso, then malaman ng mga tunay na impormasyon, chuchu-chuchu, nag-budget pa sila dyan eh. Diyan sa ano na yan, sa kanilang disinformation dissemination. Diba, nag-budget pa sila ng multi-million dyan. I remember last year, binigyan ng 19 million yung programa na yan para disinformation dissemination ang ginagawa nila. Diba? Pero ngayon, piniprevent kayo. Hindi ngayon, since 2 years, since umupo yung hinayupak na yan, o bago pa nangampanya, piniprevent nila o sinisikil nila, diba? Pinipigil nila, pinuputol nila ang mga dila, okay? O ang mga katanungan para what? Para hindi siya magkamali dahil pag actual ambush interview, nga, hindi niya alam ang gawin niya dahil wala nga po sa puso niya at kurto na ang iyang utok kay nasunog na sa polboron. Ipinapakita ni Bangag Jr. na gusto nilang kontrolin ang naratibong kasinungalingan. Kaya naman, tinanggal ang audio doon sa PIA, Philippine Information Agency ng Bicol Region, and now, galit na galit si Lisa Tanas, paano daw nakawala itong, nakalabas itong mga confidential papers ito. Sabi ko sa iyo, buwa ka ng ina ka, Lisa Marcos na kidnapper, kang buwa ka ng Ginemis ka. Yang mga taong yan, na akala nyo nag-oo lang sa inyo, darating ang panahon na sasalugsugin niya yung kipailabo mo. Yang si Bangag, darating ang panahon na ilubong kayo sa bahan niya. Akala nyo? Akala nyo siguro kaya mo lahat, Lisa, bayaran ang bunganga ng mga media na yan. Kaya hindi ko yan nilalahat. May matitino dyan. Yung mga demonyo lang, yung tumatanggap ng envelope or payola. Pero darating yan, kakagatin kayo lahat yan. Yan ang pinakaantay ng taong bayan, nakagatin itong mga DJG mo na to. Pinakita ko po sa inyo, nandyan sa Bodyakan kanina, na talagang gusto kontrolin nila. Ayaw nila
nila ng naratibong genuine coming from the Filipino people. Coming sa inyo kung ano ang hinaing ninyo. Ayaw ni Bangag sumagot kasi napag-aalaman, lalong nag-justify na siya ay authenticated. Adictus Benedictus dito sa Amerika. Hanggang ngayon po, wala pang kaso si Bangag. Yung sabi nila, July, August, September, October, magno-November na, asa na, Gibo? Sabi mo, makipag-ugnayan ka sa Amerika, o makipag-ugnayan kayo, mayroon pa kayo. Nandito, in-authenticate ito. Nga, ang alam lang nila, panakot. Huwag ka ng ginimis nyo. May araw din kayong lahat. At matatapos kayo at yung mga taong nasa paligid nyo, yan ang kakagat sa inyo. 100% yan. Hindi lang kakagat, lulunukin kayong lahat ng buo na mga yan. Imagine mo mga palangga, ayaw ni Bangag sumagot. So ano yan? Ayaw nilang marinig boses ninyo. Gusto nila yung narrative nilang kasinungalingan. Wala silang pakialam. Hindi importante ang inyong mga problema, ang inyong mga hinaing. Ito'y nagpapakita na weakling. Mahina, bugok, Bangag si Matos Jr. Kaya ang taong bayan, dapat kayo magsama-sama, ulitin ko, mag-speak up day kasi pinipigilan kayo, sinusuppress kayo, nire-restrict kayo na magtanong sa Pangulo. Yan mismo, mga media na yan. Sabi ko, yan ang fourth estate na dapat katuwang ng taong bayan. Pero sila ay kasabwat, kasangkapan, o wala sila magawa, takot sila magurdur. Suppression po yan. Suppression. Pagkitil sa malayang pagpapahayag, pagtatanong, pagbibigay ng sentimiento na inyong nararamdaman dahil kayo ngayon ay lubog. And that impact sa pagiging bugok, Bangag, Adictus Benedictus, hindi lang ni Marcos Jr., kundi ng kanyang mga gabinete na sumisinghot din at patuloy na nagnanakaw ng pera ninyo, pera ng bayan. Kaya yan po ang nasadlak kayo sa dusa ng baha. Dahil gusto nilang i-curtail, gupitin ang inyong mga kalayaan para magpartisipa dyan sa usaping kinalalagyan ninyo. At ayaw nila kayong marinig. Kita nyo po ang trato sa inyo. Kung yung mga donation na yan, kung yan ang yung 1.4 billion a day na ipinagmamalaki ni Bangag noong SONA niya na merong 5,500 flood control. Kung napunta po yan sa inyo, yung mga dinonate nila ngayon, pwede sana yung mga pera niyan gamitin para sa livelihood program at para patibayin ang mga infrastructures sa buong Pilipinas para tayo ay maging parang typhoon-proof. Ibig sabihin, lumakas man yung bagyo na yan, di ba? Signal number 2, 3, 4, 5 man yan, dahil preparado ang bansa natin, matibay tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta agusin ng baha. Pero dahil lahat magnanakaw, ang mga buwaka ng ina, illegal mining, illegal quarrying, at ang pera, ang substandard ng mga semento, mga kalsada, mga buildings, mga tulay, at kung ano-ano pa. Kaya po ganyan ang inyong nararanasan. Diba? So pinapakita ng inyong Bangag na presidente na wala po talaga sila sa ayos. Sige po din yung Undoy. No, I don't think so. Okay? Ay, naku, mga taga Bicol, huwag na ninyong iboto ang mga kalyado ni Bangag. Exactly. Fight. Under na tayo undeclared martial law, sabi ni Pachamba. Ayun na nga, mga kababayan. Ano gagawin nyo? Paulit-ulit. Ngayon sila pa nagagalit, nagwawala daw si Butod. Ha? Nakakanan pa siya naman kay Maharlika. Sino ang traidor? Yung mga inayupak na yan ang traidor. The moment na sinisikil kayo, sila ang traidor. Sabi ni Carl Tags, nakakaawa ang mga taga-Kamsur para mga isda hinahagisan ng pera. Kaluoy talaga. Okay? Kawawa talaga
nasa inyong mga kamay yan, mga kababayan, kung paano ninyo, ito pala, may nakakuha yata. Hindi ito. Hindi iba. Wala pa, yung video wala pa. Tignan natin. Okay. Okay, sabi dito, ayan. Miss Marlica, nagbigay daw si Bangag ng 30M sa LGU Naga. 30 million. Grabe, sabi ganun. Ma'am, itong 30 million, mas malaki pa ang ibinayad sa Duran-Duran. This is coming from mga biktima. Namigay ng 30 million. Si Bangag, malaki pa ang ginastos niya sa Duran-Duran concert. Diba? Ang estimate natin doon, 1 to 1.5 million. Diba? US dollars. And that is sa 50 pa lang, that's 50, that's 75 million. Ito, 30 million. Ano yun? Well, it's not 50. 55. Okay? So ngayon, mga palangga, titignan natin kung anong pinaggagawa ni Bangag doon. Yan natin. Alright. Ipinagyabang niya, diba, nagbida-bida naman, picture na naman, maturo-turo ang hinayupak, pero walang laman ang ulo. Ang laman ng ulo niya ay pulburon. Sabi nila dito, 2 hours ago, sa isang briefing kasama ang mga kaugnay na lokal na pamahalaan at ahensya, inatasan ni Pangulong Bangag ang DPWH na muling pag-aralan, okay, ang Bicol River Basin Development Program upang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha ng area. Kita niyo? Ngayon pa lang niya inaatasan. Mga taga-Bicol, mga taga-Pilipinas, lahat kayo mga Pilipino, ganito po kabobo at bugo ang inyong presidente. Yabang nito. Matapos bumisita sa evacuation center sa Naga City, binigyan din ni Bangag ang pangangailangang buhayin ang programang sinimula noong 1970s ngunit natigil na 1986. Ang inayupak na ito, nung in-interview ko, isa yan sa sinasabi niya na sana pagpapatuloy yung mga ginawa ng tatay niya, yung mga naudlot na ginawa ng tatay niya, i-prevent itong mga chucho na ito. Ngayon, lubog na ang buong Pilipinas. Ngayon po palang bibisitahin. Sabi niya dito, ulitin natin. Ang programang sinimulaan noong 1970s, ngunit natigil noong 1986. Diba? Very noy-noy ito. Anong sinasuggest ng article na ito, ng pagsulat na ito? 70s, panahon ng tatay niya. Natigil noong 1986 na mga dilawan. Magkakampi na nga sila ngayon eh. Magkakampi na ang mga dilawan na mga politiko, except you, mga palangga, na sumuporta sa kakamping. Kasi lahat ng sumuporta sa kakamping noon, tama kayo. Tama kayo na ang Marcos ay kawatan, Bangag, lahat na. Pero sad lang, dahil yung mga sinuportahan yung mga kakamping na mga politiko ay kasabwat na ng mga Bangag at ng mga kawatan. So nakita nyo, dito sa article to, isinisisi ang 1986. Pare-pareho lang naman silang Jejemon. Ibinahagi ni Secretary Bonoan na target matapos ang detailed engineering design sa unang bahagi ng susunod na taon at inaasahan ang pagsisimula ng civil works sa huling bahagi ng 2012. Bullshit. Sabi ka na Inday, bullshit. Puro kadyutahan. Puro kabangagan. Ngayon pa lang magpaplano. Ito yung ito ginagamit nila yung mga tao. Ayan, kunyari, ito yung inutusan nila. Ayan nakita yung picture? Okay? Yan yung inutusan nila na pumalakpak at magpasalamat si Bangag. Nakita nyo yan? Ayan. Ayan. Yan. Sabi ni Tan, 5 kilogram of rice with 2 cans of sardines. Yan ba binigay sa inyo mga palangga? Kaluluoy talaga kayo mga palangga. Yung 30 million na ibinigay sa LGU na yan, hindi pa yan ibibigay lahat sa inyo. Tanungin natin, ilan pa na nakawin dyan? Baka mapunta na lang sa inyo, 0 million. Diba? Baka 0 million. Dahil ang ibibigay sa inyo, isang 2 latang sardinas. Okay, eto. Sabi pa dito, eto hindi nila nilinaw Questionin natin. 3 hours ago, dumating ngayong araw sa Naga Airport ang 2 toneladang hotdog at 1,000 kahon ng delata. Okay. 2 toneladang hotdog
Okay? At 1,000 na kahon na dilata mula sa pribadong kumpanya sa Fravel Corporation at San Miguel Corporation. Mula sa, okay? Ang tanong natin, hindi ba dapat nakalagay dito, in-emphasize nila, kung dinonate ba nitong Fravel company na ito at ng San Miguel? Kasi tandaan ninyo, ang Fravel Corporation ay pagmamayari ni Francis Chu Laurel na inappoint ni Bangag sa Department of Agriculture. So, ito ba ay binigay? Kasi kapag binigay yan, dapat ang headline yan, nag-donate, okay, ang Fravel Corporation. Kasi nung sinabi nilang galing, yes, sila ang nag-supply, pero binayaran ng taong bayan. So, dapat yan ang malinaw. At ito, very tricky ito. At pinaglalaroan tayo ng mga putak na sa mga headline nila. Okay? 3 milyong inabot ni Willie kay Lenny. Ba't kay Lenny wala naman siyang posisyon sa gobyerno? May binigay ba si Willie? Ayan. In fairness, kahit sabi ko nga, well, si Lenny kasi hindi na siya politiko ngayon. Private citizen na siya. So, yung mga paglusong-lusong sa baha ni Lenny, better kesa naman kay Bangag. Better na yan, may binigay pa kay Lenny. That's good. At sana mapunta talaga yan sa mga tao. Di ba? Kung nagbigay siya. O, ano pa sabi dito? Yun nga, nagbigay ng 1,000 kahon. 1,000 na kahon ang dilata mula sa pribadong kumpanya. Okay, yun na nga. So, ang question, nagbigay, galing pala. Pagpasahin natin ulit. Mula sa pribadong Okay, mula. Iba kasi ang ibig sabihin ng mula sa binigay o dinoni. Kasi 'di ba, saan ka bumili ng ng sardinas? From Aling Inday's store. Mula kay Aling Inday. Pero pag tinanong kita, saan palang gagaling ang sardinas mo? Galing ito sa tindahan ni Aling Inday, ibinigay ito. Dinonate niya sa akin. Pero dito, sabi ko nga, ang question ko, kasi DA Secretary, si Francis Chu Laurel, ang may-ari ng Fravel Fishing Corporation. Ang tanong, binili ba sa kanya ng gobyerno? Kaya nagmula sa kanyang supply? It's the same thing with San Miguel Corporation. Diba? Binigay ba ito o dinonate ba ito? But tututukan natin dito si Francis Chu Laurel because San Miguel Corporation is a business. Fravel is also a business. But the question here, yung conflict of interest. Dahil siyang may-ari ng Fravel Corporation, then siya ang sekretary ng DA. So, ito ba ay binayaran ng pera ng bayan o dinonate? Kasi napakadali na naman isulat ang donation. Iba ang nagmula sa donation o ibinigay o libre. Diba? Pinagluluko tayo ng mga inayupak na ito, mga palangga. Tapos si Bangag, pakita-kita na kunyari, paano siya doon? Kamay-kamay, pero diri siya sa taong bayan. Ano pa sabi niya dito? President Bangag Jr. personally checks on displaced resident of the evacuation center and all the situation briefing. Pag yan, kasi nungalingan niya. Okay? Tignan natin dito. Yung sinabi ko sa inyong video kanina, tignan nyo. Atakin nyo ng comment yung PIA Bicol Region. Tanungin nyo, hoy, mga putang ina nyo, bakit nyo tinanggal ang audio na inuutusan nyo ang taong bayan na magpasalamat kay Bangag Jr. at para pumalakpak? Bakit? Bakit nyo, yun ang tanongin nyo, bakit nyo itinatago? Bakit nyo sinisekreto? Ano pa dito? Puro kunyari si Bangag Jr. may hawak-hawak na papel. President Bangag Jr. on Saturday visited the victims of severe tropical storm Christine in Bulacan, Marina Sur. The president led the site inspection situation briefing. The president led ayaw nga mabuti kasi nga lumublog na siya sa baka tulad ni Lenny. At makapantay man lang siya kay Lenny sa eksena niya. Well, tatakbo siya talaga. Sabi na palangga, gawa-gawa drama daw ni Lenny. Okay? Well, politiko. Pasalamat kayo kay Bangag Jr. at pumalakpak kayo, sabi ni Sor. Okay. The president led the site inspection situation briefing on the distribution of gas assistance.
Okay? Worth ATM at Albay Province and Naga City Government. Kung may 80 million, bakit sumisigaw, humihiyaw ang mga tao ngayon? Wala pa nakakarating sa kanila. Kailan i-release ang 80 million na yan? Ano ba yan? Paano niya binigay? Tignan natin. Check ba or cash? Cash aid? Oh. Bakit hindi nyo ipakita sa mga tao na binibigyan sila ng pera? Madali lang sumulat-sulat dyan. Kahit isulat mo dyan, buong budget ng Pilipinas ibinigay nyo, pero laway lang. Nasaan ang pera para sa taong bayan? Wala silang pambili ng yero, ng tulda, at kung ano-ano pa. Tapos hotdog lang at saka dilata. Dapat malaking perang ibibigay sa kanila. Dahil sa kaguluhan na yan, ay kabahaan na yan, ang nagdulot niya na yung bangag na gobyerno. Kaya kayo nagkakaganyan, mga kababayan. Sabi nga, talk is cheap. Sabi ni Boom Shakala. Yun na nga, madali lang po magsalita na nagbigay ng 80 million, 30 million, pero nakikita ba ng taong bayan, kayo mga palangga ako, Bicol, all over the Philippines na nasa lanta ng bagyo. Ibubusa lang din yan ng mga local government unit, ng mga kung kanino inabot yung hilayupak na yan. O baka, wala pa kang 80 million yan, pwedeng ganito yan. Oh, kunwabi mag-usap tayo, binigyan ka ng 80 million, pero ibulsa na natin ang 70 million. Bigyan lang natin ng bigas yan na hindi makain ng tao. Yung pang ano, then wala nagagawa yung taong bayan na yan. Di ba? Nagagalaw yung ano ko dito, yan, nawawala yung internet. But anyway, I'm good. Pag nagagalaw yan, something wrong. Anyway, mga palangga. So, naibigay ba ito? Sige. Mga kababayan ko sa Bicol, mag-message kayo. Andyan po yung ating information dyan. Maharlika Network at Proton Mail o dyan sa mga pages ko. Mag-message kayo. Sabihin nyo sa amin kung ano ang binigay. Ikukubli namin ang inyong mga informasyon. Kung mayroon po kayong signal ngayon, mag-comment kayo kung anong binigay sa inyo ng bangag na gobyerno ito. Kasi ito, binibira nila dito. Di ba? May 80 million, tapos si Bangag, nag-acting na, akala mo, inaaral-aral niya. Ginaral-aral ng iyo di puta, ninte, Hindi mo nag-aaral yan. Kargado ang utok. Kargado sa kasisingot. Ayan, nakisumbag nga, Pangulong Duterte. Nakisumbag mga itan. Okay. What else? Nagdrama-drama sila. Ano mga kasinungalingan nila dito? Pero ano pa gagawin nyo? Wala, although may mga parts pa na mga lubog. Aanhin mo ba ang damo kung patay na ang mga kababayan mo? Aanhin mo pa yung helicopter na yan kung namatay na yung mga inosenteng mga bata, lolo't lola. Hindi ba kayo nagagalit? Hindi ko lang dyan. Sabi ni Grace Ivana, Maharlika, tirahin mo mga congressman. Ginugurgur nga daw ako ulit. Well, araw-araw natin sila tinitira mga palangga. Araw-araw nating binuboljak yung mga walang hiyang yan. Yung mga kasinungalingan nila. Diba? Yung mga, ayun, imagine niyo ilang milyon o baka bilyon pa. Okay. O, tignan natin dito. May pumasok na report sa atin. Umabot ng 143 million, okay, lang yung nasira ng mga pananim, based sa Department of Agriculture. I don't think so. 140, baka billion pa sa lahat ng nasalanta. Fake news to, palangga. Isa, 143 million. Yung mga baka, mga kalabaw, mga baboy, mga manok, mga pananim. It's not only 143 million. Dapat ito ay ayudahan, totoong ayudahan ng gobyerno. Yung ninakaw nilang 1.4 billion a day para sa flood control na yan dapat ang ibigay, ipasuka kay Lisa. Diba? Ipaluwa kasi nasa loob ng butod yung tiyan. Kawawa kayong lahat. Saan kayo tutungo? Nasira ang inyong mga pananim. Buti yung iba dyan, may mga savings. Kayo mga walang savings, umaasa pa kayo sa 5-6. Imagine nyo mga kababayan. Tapos ano sasabihin ni Bangag sa inyo?
tunay na pagbabago makakamit lamang sa tulong ninyo. Anong kadyutahan yan? Ang tunay na pagbabago kung hindi yun nanakawin ang pera ng bayan. Ang tunay ng pagbabago kung bumaba ka dyan dahil hindi ka fit na maging presidente dahil ikaw ay authenticated bangag. Authenticated ka sa Amerika na addictus benedictus ka, magpa-drug test kang gunggong ka. Marcos Jr., magpa-pulburon test ka. Dahil kitang-kita sa camera na hindi mo kaya mag-lead. Anong gagawin natin? Diba? Yan ay signs of pagiging mahina, weakling. Anong gagawin natin, sir? Diba, sir? Ito ang problema. Anong gagawin natin? Gago, ito punggol namin. Tuslo ko ng... Anyway. Ano sabi nyo? Ano sabi mo, bangag? Makakamit sa tulong ng Pilipino? Makakamit ninyo ang tunay na pagbabago, mga kababayan, pag nag-speak up kayo at pinanagot nyo si Lisa Marcos, si Bangag Jr., ang mga kasabwat niya, sila Teddy Boy Locsin Jr., DFA, DOJ, lahat sila na nag-fabricate ng crime laban kay distressed mother para makidnap ni Lisa ang dalawang anak na galing sa Turkey. Yan, natatapos ang pagbabago. Mapanagot nyo si Bangag Jr. na panagutin si Michael Ma na sangkot sa smuggling at ang pamilya ni Lisa, panagutin nyo lahat sa pagnanakaw nila, si Tambalustos, si Saldico, lahat ng mga jutang genimis na yan sa pagnanakaw sa budget ng bayan na hindi napunta sa inyo. Dahil sinabi mismo ni Inday Sara na 2 tao lang ang may hawak ng budget at dyan ang mga inayupak na yan ay nilunok nilang lahat. Yan ang tunay na pagbabago. Hindi yung ganyang presidente na nalubog kayo sa baha. Ano gagawin natin? Tugago nami asinan, kaglanggawan bala, kagisumsuman. Ano sinasabi ng inayupak na to? We are recognizing you for your ano to? Anong kaletsya nito? Ito, basahin na natin itong balita na to. Sabi ni Bangag, a lot more needs to be done. Hindi lang a lot, more done. More. At dapat lumayas ka na dahil lahat ng mga ginagawa mong pagdidikta na hindi ka pwede ma-interview ay sinyales ng iyong pagiging addictus benedictus at mahina ang iyong pukote. Dapat mong magparehab. Dapat mong pabuksan yung jutak mo, papalitan mo yung utak mo. Kasi ngayon, ang utak mo ay punong-puno ng white powdery substance. Yan, Bangag. Sabi niyo dito, itong sinabi ni Pangulong Bangag Jr., kasabay ng paghihikayat sa local chief executive na dapat mag-step forward and lead the change. Anong lead the change? Anong nilelead mo para maging addictus? No wonder, ang mga bata ngayon ay maraming bangag at maraming mga nawawalang mga kabataan na kikidnap. By the way, mga kababayan, na ano na ba, na yung American citizen na kinidnap sa Mindanao, nakuha na ba? Paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Kung walang papasok na turista, sa sitwasyon natin ngayon, wala talaga papasok na turista dahil lubog tayo. At alam ng buong mundo na adik-adikto si Bangag Jr. Hindi ko alam ba't hindi pa kayo kumilos. Diyos ko, ilang milyon ang napinsala ngayon ng mga kababayan. Ilan ang namatay, ilan ang nawala ng bahay. Diba? Ilan, saan kayo? Para kayo nasunugan lahat. Imagine mo yung masunog lahat ng gamit mo. Or, inaanod lahat ang makagamitan mo. Sabi ko nga, in the past few days, yung mga memorabilia, mga diploma ninyo, mga alaala ng mga nakaraan, mga meals, envelopes, mga ganyan. Kasi ako mahilig ako magtatago ng mga ganyan. Yung mga love letters, o mga documents na it's about yung buhay mo bilang tao. Hanggang ngayon, alam niyo, pag ako pupunta ng mga estate sale, pag may nakita ko ng mga from 1700, even letters, pictures, kahit yung kilala yung tao, tinatabi ko, ang dami ko dyan. Kasi mahilig ako sa mga memorabilia, yung mga
mga nakaraang panahon o yung mga documents na parang hindi mo na siya makikita sa panahon ngayon. But anyway, balik tayo sa usapan natin. Nasaan na? Ano ba ipapakita nyo sa mga apo nyo, mga litrato ninyo? Ano ba ipapakita? Although ngayon digital naman na, pero yung mga luma na mga pictures, kasi I'm still on the print, Pag mga nagta-travel ako, lagi ako may print pictures, may mga pa-album pa ako. I spend money for that, Kasi memories yun eh. Kasi mga digital na yun, lumalabo din yan pag matagal na, napansin niyo ba yun? But again, yung inyong mga kagamitan, inalod na sa baha dahil sa kabangagan ni Bangag. Ang sabi dito, so isinasagawang pagawad ng, ito pala, Gawad Eklabush pala to. So isinasagawang pagawad ng 2024 Galing Pugok Award sa Palasyo. Ito yon, okay? Sa Palasyo, ito yung current na nagawad-gawad po sila sa local government na keep innovating at gumawa ng magandang mga patakaran at programa. Kailan naging maganda ang mga patakaran at programa sa Malacanang ng concert, orgy, Tsuktsakan, Eklabush at Pulboronic Bangag? Kailan pa naging magandang patakaran niya? Sabi pa niya, we are recognizing you for your compassion that's shown to our people in the different programs that you have initiated, which are very innovative and, as they say, demonstrate out of the box thinking. Julul, nare-recognize mo ang mga smuggler, ang mga sindikato, ang mga mafia. Sabi pa niya, and in these challenging times, our country needs leaders, innovators, and true public servants to step forward and to lead the change. Julul, in these challenging times, we need to eject you because you are Adictus, Benedictus, Polboronic, and yung mga cabinet secretaries mo na Polboronic din. Ayan sila, Dameo, pinangalanan ni Kati Binag. Hinahamon tayo. Diba? Ayaw nyo siyang ipatawag sa Senate. Takot na takot kayo dahil pag nagkaroon ng cross-exam sa mga kabangagan nyo, yung pagsasalta mo palang Lagdameo at ikaw Bangag at iba pang mga kasama sa Voltis 5 o kasama sa mga grupo ng mga Adictus Benedictus, wala kayong may sasagot sa mga impromptu questions o yung mga profound questions o yung mga may sense na questions. Hindi katulad ng Bangag dyan sa Huwad Committee na mga pulpol, walang alam. Yung isa bold star, hindi ma-identify ang P at saka F. Wiset, yung isa manggugurgur. NPA rebelde, yung isa pastor na padila-dila na akala mo ilan na ang chinurba. Dami mong kadyutahan, Bangag. Ano these challenging times our country needs leaders to chuchu. Eklabush. Magtulungan tayo. Tulong. Kayo pa ngayon ng tulong, tulungan nyo. Well, hindi po ako nananawagan na nang magbabago pa ang gobyerno ni Bangag. Dahil ang intensyon nila, nung sila ay nangangampanya pa lang, even before the campaign, talagang pinla